Nandito na ako sa Marilake. Actually, Kogyo pa yata to. Ito nga lang, ayaw na umandar itong motor. Yun, so good day mga sir. Another day, another kalikot na naman tayo. Makikita nyo ngayon, marami tayong pyesa dito. Tayong brake hose, grip, ilaw, taillight, meron din akong charger, fork cover sa front fork. Ito RCB na na clutch lever. Meron din tayong RCB na brake master, front fork protector, bakal to. And ano pa ba? Side mirror. Yan, ito. Ito skid plate. So lahat ng nakikita nyo na to, ikakabit natin to dito sa ating motor. So ito na siya pagkatapos ko mapabuild. Pinabuild ko siya sa tracker since December o January this year 2025. Pinabuild ko to, natapos lang to June. Pina-powder coat ko lahat ito. Itong mga to, pina-customize ko yun yan, yung mga pina-fabricate ko lahat yan. Then ngayon, kakabit ko yung mga parts na nakita natin kanina para tumakbo na to, kasi ang main issue nito ngayon dahil hindi makatakbo dahil yung wiring. Since nagalaw to nung pag-build, kaya hindi gumagana, walang power. So, makikita nyo, nakabalot pa yung tangke kasi yan, bagong powder coat pa yan. Simulan na natin. Yun, so natanggal ko na lahat yung tangke niya, yung cowling niya. Sisimula na ako dito sa manibela. Ito, papalitan ko. Babalik ko yung luma kasi naka-powder coat na rin yun. Hindi ko si trip to eh. So, hindi ko talaga nagamit to. It's fat bar, low ride. Pero hindi ko siya trip eh. Babalik ko na lang yung luma. Pina-powder coat ko na lang yun. Then, yun na lang gagamitin. So, ayan. Medyo madumi talaga siya kasi matagal na itong hindi nagamit at matagal itong na-stock doon sa gawaan. So, kailangan ko siya linisin din muna mamaya pag ayos ko na yung wiring. Okay, tuloy natin. Yun, so natapos ko na yung majority of the wirings. So ayan, dito sa may susian, sa may battery, ito dinugtungan ko kasi maiksi lang eh. And then ayan, ito pinatakbo ko na dito sa harap. Dito relay na lang ang kulang para dun sa ilaw. Yun na lang yung kakabit ko. Then yan, manibela, levers, nakikabit ko na. Pero yung sa brake nya, yung sa brake hose, dito yung sa front brake, magpapatulong ako. Dadalhin ko to sa shop kasi may mga washers na wala ako eh. So doon ko na lang, dadalhin ko na lang doon, papatulong ako, and then para kumpleto yung pyesa. Tapos ngayon, ang gagawin ko, papalitan ko yung battery niya. Kasi itong battery na to, yung Amaron 5L, ayaw nang gumana. Kahit i-charge ko, ayaw nang gumana eh. Baka busted na to. Papacheck ko ngayon, pupunta ako dun sa battery center. Then if kaya pa, pwede i-charge siguro, or hindi, palitan ko na. Siguro ipapalit ko mga 7L kasi which is yung original naman na ito talaga is 7L. Yun, alis na ako at baka umulan na naman ulit. Ayun, so may nabili na ako na na battery. Ito na yung bago kong nabiling battery. Amaron pa din, pero ito 7L. Ayan. Yung luma kasi 5L eh. So ito yung ilalagay ko dito. Ito na yung battery. Ito yung mga wire nya.
sa terminal ng battery, tinugtungan ko na. Nakabit ko muna to, then yung sa headlight naman, ito na i-assemble ko na yung relay niya, tsaka yung fuse. Yan. Dito ko naman to lalagay sa area na to para dun sa headlight. Ito na lang yung kulang ko sa wiring. So after nito, bubuin ko na yung tangke tsaka yung cowling dito sa likod. Yung change oil ko pa pala muna to. Lilinisin ko yung carburetor kasi matagal to na stock eh. So malamang panis na yung gasolina dyan tsaka madumi na yan, kailangan na linisin. So ito muna, kabit ko muna to, testingin ko. Ayun na, ikabit ko na yung battery. So far okay naman siya. Lalagyan ko na lang ng foam dyan, pampasikip. Yan, i-on ko na. Yun. So buhay na. Okay na, buhay na. Hindi ko pa to pwedeng pandaran kasi i-change oil ko pa muna to bago paandarin. And then lilinisin ko pa yung carburetor. So yun. Gagawin ko muna yung sa harap. Kakabit ko muna to dito sa harap. At ayun na nga. So ngayon malapit na tayong matapos. Mag-change oil ako. As usual, ito lang naman yung lagi kong ginagamit na oil. Then after neto, linis ng carb. Yung sa harap na ikabit ko na yung kanyang ilaw. Yan. Yan yung ilaw niya sa harap. Pag binuksan mo yung DRL, yan. Then low beam, tapos high beam. Okay. Okay na to. Yung dito sa harap, engine na lang, tapos kakabit na natin yung mga pyesa niya na iba. Tangke, cowling. Tapos na mag-drain. So ngayon lalagay ko na yung i-boost na natin yung lugs. Ginagamit ko to for the past 6 years dito sa motor na to. Wala naman nag-i-issue ng problema, smooth pa rin hanggang ngayon. Oy shell, baka naman. Ngayon binaliktad ko naman na yung position niya. Dito naman siya nakaharap kasi ang gagawin ko naman ngayon is yung carburetor. Lilinisin ko to, then bali last na to. Ngayon babalik ko na yung mga niya, iba niyang parts, then ihahatid ko to dun sa shop para ipagawa yung sa harap na preno. Ayan o. Ganyan yung mangyayari sa carburetor pag na-stuck ng matagal o. Yung mga latak ng gasolina nasa baba. Kaya pag na-stuck ng matagal, kailangan talaga linisin. Ayos. At ngayon tapos na tayo sa carburetor, change oil, wiring, na-connect ko na. Ngayon ilalagay ko na yung mga kulang yung pyesa, yung mga para mabuo na siya. Game. Ayan na mga sir, ito na yung unit natin, buo na. So ganyan yung itsura niya. Yan.
Ay kabit ko na lahat and ang kulang na lang nito is gasolina. Bibili lang ako ng gasolina and subukan natin panda rin to. Yun, so nakabili na ako ng gasolina. Ito na. Lalagay ko na yung gasolina dito sa motor. Tapos testingin na natin. Kasi itong motor na to, na-stock to ng 6 months. Excited na ako ulit na umandar to. 6 months siyang hindi umandar eh. Ayan na, moment of truth. Sana umandar. Teka lang, tumutulo. Naayos ko na yung tumutulo sa karburador. Nilinis ko na lang ulit. Tsaka tinanggal ko yung floater, nilinis ko gamit gasolina since nakabili na ako ng gasolina. Ngayon hindi na siya tumutulo. So problema na lang natin kung aandar ba. Testingin natin kung aandar. Ano to? 6 months tambay na stock. Medyo maingay pa yung makina niya kasi wala pong langis. Yan, so mandar na siya pero yung head niya, yung sa cams, medyo maingay kasi hindi pa nakakaakit ng todo yung langis doon. Siyempre bumaba lahat yan kasi 6 months na tambay. Kasi yun, umaandar na. Buhay na ulit. TRC. Nandito na ako sa Marilake. Tokyo pa yata to. Ito nga lang, ayaw na umandar rin ng motor. Buhay na. It's alive! Yun. Test ride ko na to. Nahabol ko kagabi. Nakakonect ko yung mga dapat i-connect na mga wiring. Yung tail light, yung cambio na-adjust na rin. So 99% kompleto na to. Hopefully wala maging aberya ngayon. Nagulat lang ako kanina bilang namatay at ayaw umandar uli. Siguro dahil sintonado yung carb kasi matagal tong hindi umandar eh. Ngayon lang to umandar ulit. So yun nga, iba kayong carb hindi pa masyadong natuno na maayos. Then kung mamaya pag uwi kung ano yung sunog ng spark plug, kung kailangan may adjust or something. So hopefully wala tayong huli dito ngayon sa sa Marilake. Basag bumalik, bye ulit. Kita nyo lang po. Sige. Thank you.
Yun, good morning mga sir. Meron naman tayong bagong item dito. Ito yung laser gun na ipapalit ko dito sa existing na ilaw. Ito yung headlight ko na ginagamit ngayon. Ito. Pero mukhang hindi kakasya dito. Iano ko na lang sa likod na. Dito ko siya ilalagay. Papalitan ko itong headlight ito kasi ito napakahina. Yan, ang hina nito. So, nilagay ko lang to dito para matapos yung build. But eventually talagang nakaplano to na papalitan. So ngayon papalitan ko na siya. Let's go! So may problema, hindi natin nakikabit yung ilaw dahil dito yung bracket kasi nito, yan. Yung bracket na itong ilaw na to, iba yung sukat niya, iba yung tornilyuhan niya kaysa dun sa bracket na ilaw na kakabit natin. So ang gagawin, dadalhin ko to sa Antipolo ngayon kay Luis ulit. Papapalitan ko yung bracket ng ilaw, yung kasama nung ilaw na bago. Yun yung ilalagay ko na dito kasi mas maganda yun kasi mas maraming kasukat. Yun na lang ilalagay ko, and then hopefully mag-come up kami ng solution para dun sa butas. Baka pwedeng lakihan na lang to ulit para magkasya yung ilaw mismo. Sana hindi umulan. Kaya alis na muna. Punta ko Antipolo. Yun na yung bracket na ipapalitan dito para sumakto na yung ilaw.